This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Kumusta mga kapatid? Welcome sa ating podcast ngayong araw na ito. Ako si Brother Dave and panibagong araw, panibagong simula na naman. Maraming mga opportunity, bagong pinto na nabubuksan sa atin. At yun din po yung tanong ko, kung kumusta po kayo, may mga pintuan na po ba na nabuksan sa inyo? Isang biyaya po sa buhay ninyo na natanggap nyo ngayong araw na ito. Tandaan po natin, magsisimula po yun sa ating mithiin o desire ng ating mga puso. Kung desire natin na maging masaya tayo, pagising natin sa umaga, maging masaya tayo. Kung hinahangad natin, maging malungkot tayo, yun din yung maging result. Kaya ng umaga po, update ko lang kayo. Pagpunta ko sa eskwelahan, sa aking trabaho, ay humingi ng sorry yung mga estudyante ko kasi hindi sila nakakuha ng test. Sabi ko, okay lang yun, we need to learn, we need to develop ourselves. Mahalaga, ano yung natutunan natin. Sabi nila, sir, napaka-kind mo naman. Hindi. Thank you for saying I'm kind, but that's the right thing to do na kailangan kong gawin. Dito sa mundo, hindi naman tayo tatagal dito. Maganda yung magandang nagagawa natin. Yung mga gusto ko na matutunan nila sa buhay na pag may problema, bigyan natin ng solusyon. And I said to them, I will go and talk to my superiors and to other teachers. Munta ako sa aking superior, sa aking boss, pero wala siya. And may binili ako sa Cebu. Iniwan ko doon. Sabi ko para peace offering. Tapos after nun, pumunta ako sa isang teacher. Medyo nahiya yung teacher. And ako yung nagpakumbaba. Sabi ko, sir, kumusta ka na? Hingi sana ako ng documents kung anong gagawin namin sa mga individual na hindi nakakuha ng exam, etc. Medyo nahiya siya. I tapped him in his shoulder and in his shoulder and said, sir, thank you so much. Yun lang yun. Para sa akin kasi, we can make this world a better place if we could start in our own. It could start sa ating sarili. Di po ba? Magsisimula yun sa atin. But sa pagpapatuloy po, hope na habang nagbabahagi po ako, parang nakaupo kayo dyan, nagpapahinga, nakikinig. Yan, ako masaya po dahil andito naman po tayo sa paglilingkod sa ating Ama sa Langit. Sa muli, maraming salamat. Parang nagtatapos tayo, Salamat sa mga patuloy na pagsuporta, patuloy na pagbibigay sa akin ng inspirasyon. Alam niyo po mga brothers and sisters, kahit membro at hindi membro, pag nag-message po kayo, nagko-comment po kayo sa akin, kinakamusta ako, and nagsasabi kayo kano kayong word, ako po'y natutuwa kasi parang nakabisita na rin po ako sa inyo. Sabi ko nga, pag ako'y enough lang, sufficient na makapagbisita sa bawat word or stake ninyo, gusto ko kayong pasalamatan, gusto ko mag-talk sa inyo, gusto ko magbigay ng talk, at gusto ko magpasalamat, gusto ko mag-banding tayo kahit sa sandaling panahon, maka-take tayo ng pictures, kasi we are a big family. Alam niyo po yun, kahit sa mga kapatid natin, lahat naman tayo Kristiyano Di po ba? Sabi ko kanina nga, sino po yung mga Christians dito? Nag-grace yung mga Christians. Sabi ko, sino yung mga Katoliko nag-grace? Sabi ko sa kanila, kahit na Katoliko kayo o anong sekta kayo ng reliyon, naniniwala kayo kay Kristo, sumusunod kayo sa Kanya, sa mga alintuntunin niya, Kristiyano po kayo. Yun ang sabi ko sa mga estudyante ko kanina. Kasi nami-misinterpret na parang isang denominations lang yung Christians and the rest hindi Kristiyano. Lahat po tayo na sumusunod, Kristiyano po yun. Ako'y naniniwala na ang kahalagahan po na isinasabuhay natin yung mga tinuturo sa atin, yung mga bagay na natutunan natin. Yun yung sa akin, pagiging isang Kristiyano. And pagpapatuloy po uli. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po'y masaya at natutuwa everyday. Kayo po yung rason. Sabi nga, bakit ka gumigising? Gumigising ako kasi natutuwa ako at masaya, excited na makagawa uli ng podcast, na mabigyan ako ng insights ng ating Panginoon kung ano yung ibabahagi ko sa ating mga kapatid and para magtulungan po tayo. Sa magandang araw mga kapatid, welcome sa Pusong Bukas, isang podcast kung saan tayo'y nagmumuni-muni
tungkol sa mga banal na kasulatan at kung paano ito naaangkop sa ating buhay. Ako po si Brother Dave at ngayong episode pag-usapan natin ang paglikha ng mundo. Ayun, isang magandang topic po na aking nakuha. Unahan na natin yung next year, yung Genesis, Moses at Abraham. Ano nga ba ang tinuturo sa atin ng Diyos tungkol sa simula ng lahat at paano ito nagpapakita ng kanyang plano, kapangyarihan at pagmamahal? Bakit ginawa ng Diyos ang mundo? Para kanino? Ano yung rason? Ano yung purpose? Dito matutunan natin. Magsimula tayo sa Genesis chapter 1 verse 1 to 25. Pag meron pa kayo dyang Bible, pwede yung pumbuksan para basahin po sa libreng oras ninyo. Mababasa natin ang klasikong kwento ng paglikha mula sa liwanag, kalangitan, lupa, dagat, halaman, hayop hanggang tao. 6 days po nanilikha ng Diyos ang mundo. Ika-7th day nagpahinga siya. Sa Moses naman, chapter 2, verse 1 to 25, sinabi dito, makikita natin ang parehong pagkakasunod-sunod pero mas malinaw ang papel ni Jesucristo bilang tagapaglikha sa ilalim ng direksyon ng Ama. So dito sa Moses chapter 2, dito ay binunyag, ni-reveal na ang ating Panginoong Jesucristo ay siyang numikha ng mundo sa pamamagitan ng direksyon ng Ama. So, noon pa, pag tinuturo namin ito, si Heavenly Father gumawa ng blueprint, tapos si Jesus Christ, sa ating Panginoon, siya yung lumikha. Siya yung isinakatuparan niya yung plano ng ating Ama sa langit. Sa Abraham naman, chapter 4, verse 1 to 25, mas detalyado ang proseso. Ginamit ang salitang organized kaysa created na nagpapahiwatig ng maingat at layuning disenyo. Hindi lang po ito ginawa, parang wala lang. Lahat po ito, inorganize talaga. Talagang pinag-isipan, may purpose. Kahit nga minsan sabi nila, bakit ginawa yung mga ganitong bagay? Yung langaw, diba? Minsan, bakit ginawa yung langaw? Ano ba yung purpose ng langaw? Diba? May purpose lahat yan. Di natin nakikita ngayon. May mga nadiscover na ito pala yung purpose niya. Diba yung mga dahon nun? Akala natin dahon, kahit yung dahon ng mangga, maging pala siya, pwede pala siyang gamot. Pati yung mga hilamon, tawag sa amin hilamon grass. Yung mga, ano ba yung grass na tawag yun? Parang, baka magkabali ako ng sabi dito, ma-poison pa kayo. Basta may isang grass na iniinom at maganda. Diba? Yun yung ginagawa ko, yung bumili ako sa online ng tag doon, yung parang dried siya na malunggay na pinipino. Tapos bumili ako ng capsule na blank at nilagyan ko kasi hindi ko kayang inumin. Pait talaga siya at yung amoy. So ginawa ko siyang capsule at inom ko araw-araw na magiging maganda. Yung mata ko, nawala na yung mga parang pula sa mata ko, yung parang vein sa mata ko. Kasi dahan-dahan naging klaro. O nagano pa nag-promote pa ng iniinom ko. Bumabata po tayo. Ayun. Ayun, balik tayo. Ibig sabihin, lang na akin dito, when we said organize, na lahat ng bagay pala may purpose. Magsabi nga dito, nagpapahiwatig ng maingat at layuning disenyo. Kahit tayo, minsan nga nagbibigay ako ng jokes, Sabi ko, wala naman nilikha ang ating Diyos na pangit. Lahat tayo ay magaganda at gwapo, sabi ko sa mga students ko. Tapos sabi ko, kaso nga lang, during that time na ginawa ka, napuyat yung Diyos, tapos tumang-tuwa sila. Sabi ko, hindi, just a joke. Kasi minsan, pag magtuturo ako mga alauna, papuntang hapon, talagang yung estudyante ko, pag hindi ka nagbibigay ng medyo jokes konti, talagang inaantok sila. To get their attention, kailangan na marunong tayong magturo. Marunong tayong kumuha ng attention. Pero yun lahat tayo inorganize, kahit sarili natin, walang pangit po. Lahat ng ginawa ng Diyos ay magaganda at gwapo. Nakadepende na po yan sa pagtingin ng tao. Di po ba? Sabi nga ng nanay ko, gwapo daw ako. Ibig sabihin noon, lahat ay ginawa. Di ba? Meron nga sa sitwasyon, nagaganda na ako sa taong ito. Pero yung kasama ko, napapangitan. May mga ganun po. Sabi nga, the beauty is in the eye of the beholder. Yung tumitingin. Sabi nga ni Elder D. Todd Christopherson, whatever the details of the creation process, we know that it was not accidental, but that it was directed by God, the Father, and implemented by Jesus Christ. Diba? Ito'y sinulat sa Why Marriage, Why Family, Ensign or Liahona in May 2015.
Matulad natin dito na hindi yun accidental, hindi ka accidental na ginawa sa mundo. Lahat may layunin. Walang coincidence or alam mo tawag na doon, parang soulmate, whatever. Lahat ay ginawa na may purpose. 'Di ba? Ibig sabihin nun, sabi nila, Brother D, kung magnanakaw ako, ibig sabihin nakatadhana na maging magnanakaw ako. Tandaan natin ng Diyos, nirerespeto niya yung kalayaan sa pagpili, yung ating pribilehiyo ng agency. Ngayon, moral agency na. Bakit? Kasi may kalayaan ka naman na hindi magnakaw eh. Ibig sabihin nun, we can choose to do what is right. Yun yung kalayaan sa pagpili natin. The moment that you decide on that, the moment na alam mo yung mangyayari sa in the future. Halimbawa, paano mo malaman, Brother D, kung ano mangyayari sa'yo? Halimbawa lang ha, pag nagmagnakaw ka, ano yung consequence? Makukulong ka. Nakulong ka na ba? Hindi pa. Pero alam mo, anong mangyayari? Depende sa ating ginawa, di po ba? Pag magsasaing tayo ngayon, alam natin na may kakainin tayo mamaya. So whatever na nangyayari sa buhay natin, di yun by accident. Yun ay creation process, no? Na directed yun ni Heavenly Father sa kanyang anak na si Jesus Christ, na implemented lang ng ating Panginoong Jesucristo. Dito makita natin kung gaano ka-obedient ang ating Panginoong Jesucristo sa mga sinasabi ng kanyang Ama sa Langit, ng ating Ama sa Langit. Napakahalaga po ng pagiging masunurin. Minsan hindi natin alam, minsan hindi natin gusto, minsan ayaw nating sundin. Pero pag yun yung directed na binabahagi sa atin, beyond logic, yung pagiging masunurin at teachable, gamitin natin yan. Habang binabasa ko ang mga talatang ito, napuno ako ng pagkamangha. Ang Diyos ay hindi basta lumikha. Siya ay nagplano, nag-organisa at nagbigay ng layunin sa bawat bahagi ng mundo. Si Jesucristo mismo bilang tagapaglikha ay hindi lamang tagapagligtas, siya rin ang tagapagbuo ng ating tahanan sa mundo. Di po ba? Ganun tayo kamahal ng ating Ama sa Langit. Binuo niyo to para kanino? Para sa atin, para mayroon tayong tahanan dito sa mundo. Nakakalungkot lang minsan na mga kapatid tayo na pagdating sa tahanan. Pero minsan nalulungkot tayo tingnan sila, pero kung titingnan natin, titimbangin sa realidad, mas masaya pa pala yung buhay nila kaysa sa atin, no? Mga kapatid. Totoo, mahirap. Nakatira lang sila sa bukid, pero andun yung saya. Pagising nila sa umaga, wala silang intindi kundi paano maging masaya, no? Kwentuhan hanggang gabi, yung pagluto ng kamote, kamuting kahoy, tuwang-tuwa na. Pero tayo dito sa sa proper, di ba? Stress, anxiety, depression, di ba? Bayarin, no? So minsan pag tinitingnan natin, kawawa sila. Baka hindi natin alam, mas kawawa pa pala tayo sa kanila. Mas kailangan pa pala natin ng tulong kaysa sa kanila. No? Yung punto dito, mga kapatid, is yung ating Panginoon, hindi na siya tagapagligtas ng mundo. Siya rin tagapagbuo ng ating tahanan dito sa mundo. At yung plano ng Diyos na makapunta tayo dito, magkaroon tayo ng flesh and bones. Di ba? No? Medyo deep doctrine to para sa iba. Pero yung punto dito, lahat ng sumunod sa ating Ama sa Langit at sa kanyang anak na si Jesucristo, na hindi nag-reveal, no? Naghimagsik sa panahon, no, ng pre-existence, ay napunta sa mundo. Tayo binigyan ng pribilehyo at biyaya at regalo na magkaroon tayo ng katawan, ng butot katawan. Ito ngayon, meron tayo, makapag-procreate tayo, makagawa tayo ng mga anak. Yung fullness of joy, nararamdaman natin ngayon. Diba? Kahit may mga sakit, normal lang yun eh. Di po ba nakita natin yung biyaya na binigay ng Diyos sa atin? Ayan, nakapag-isip ako eh. Minsan yung taon, napakabilis. Gusto natin mabilis ang lahat. Pero pag pumunta tayo sa templo, doon pinapakita ng Diyos sa atin, iwan mo lahat sa labas. Ganito yung magiging buhay mo sa kabilang buhay. Hindi ka nagmamadali. Ini-enjoy mo yung bawat moment. At higit sa lahat, nagkakaroon ka ng peace of mind na pagmamahal. Pero pwede nating dalhin yan. Kaya sabi ng ating Panginoon, pwede mong madala yan, yung feeling sa temple, papunta sa bahay mo. Huwag mong madiliin yung lahat. Kasi more na nagmamadali ka, maraming mga bagay na ibibigay sa iyo at gagawin mo para maging madali yung lahat. Di po ba? Ramdamin nyo, pag magmamadali tayo, minsan may mga event din na dinadagdag sa atin.
Pero pag mahinahon lang tayo, tinatanggal natin yung mga bagay na hindi naman mahalaga, pero nauubos yung oras natin doon. At makita natin productive tayo. And at the same time, inalagaan natin yung sarili natin. Now, my dear brothers and sisters, huwag nating hayaan yung mga less important things na siya yung lumamon sa atin. Time is precious. Kasi hindi natin mabibili yung time. Ito yung pinaka mahalagang bagay sa mundo, yung time. Time sa family natin. Handaan natin yan. Bago magdapit hapon, kailangan na ma-realize natin na mas mahalaga na pag-spend tayo ng time sa family natin kasi parte po yun ng plano ng Diyos para sa atin. Sabi nga sa Doktrina at Mga Tipan 101 verses 32 hanggang 34, sinabi dito, "Yea, verily I say unto you, in that day when the Lord shall come," pupunta yung Diyos, "He shall reveal all things, things which have passed," yung nakaraan, natapos na, "and hidden," yung nakatago, "which no man knew, things of the earth by which it was made." Diba? Pagdating ng Panginoon, tanungin natin, dito grabe yung mga diskusyon, diba? Minsan nagpapatayan na, nawawala yung banal na espiritu. Iba kasi yung sharing of ideas. Iba yung pagdating mo talagang ipoprove ko talaga sa kanya na mali siya para tama ako. Diba nakikita nyo yun sa mga plaza? Pero sabi dito, pagdating ng panahon, i-reveal ng Diyos yung mga nangyari sa nakaraan na hindi mo pa alam. Sino ba yung ama ng ama? Sino ba yung unang nag-create? Sino ba yung una, manok or itlog or ang manok o inahin? Di ba? Marami tayong tanong at ibibigay yan sa atin. Pero yung pag-uugali natin, pag hindi natin nabago, yun yung hindi pwedeng ituro sa atin. Di ba? Kasi sabi nga, anino pa yung darating yung dapit hapon, yun yung magiging ugali mo at yun yung i-judge sa'yo sa judgment day. So para sa akin, kailangan nating i-develop yung ating Christ-like attributes, yung pag-uugali ba? Yung ating pang-araw-araw. Kasi the more naging mabuti tayong tao, nagiging kind tayo, no? Ano na yon? Given na yon. Sabi ng iba, ay napaka-kind mo, napaka-bait mo, given na yon. Pero yung mahalaga dito is nasa sa buhay natin. Hindi lang sa salita, sa pagbabahagi, pero sa in real world ba? Tapos sabi ko nga, maging aware tayo sa ating sinasabi. Maging aware tayo sa mga kinikilos natin kasi tayo yung halimbawa, tayo yung salt of the world, tayo yung asin ng mundo, nagbibigay lasa. O sa liwanag pa tayo nagbibigay ng liwanag sa mundo. Ibig sabihin, mga kapatid, darating ang panahon na malalaman natin ang buong detalye. Pero sa ngayon, sapat na ang tiwala sa Diyos. Sapat na po yung pananampalataya natin sa Diyos. Yun lang muna. Sa araw-araw nating buhay, minsan nakakalimutan natin na ang mundo ay nilikha ng Diyos para sa atin. Ang bawat liwanag, hangin, tubig, halaman, lahat ay bahagi ng kanyang pagmamahal. Appreciate mo natin yung mga palibot natin. Appreciate natin yung mga puno. Tingnan nyo ngayon. My dear brothers and sisters, tingnan nyo yung lupa. Tingnan nyo yung mga damo. Na-appreciate nyo pa ba? Pag hindi, naku po, magdasal tayo. Na-appreciate nyo pa ba yung clouds? Diba, naglalakad kayo, natitingnan nyo yung clouds, na-appreciate nyo pa ba? Big sabihin, no, na-appreciate natin yung creation ng Diyos. Ginagawa natin simple yung mga bagay. Pero na-appreciate mo yung sasakyan, na-appreciate mo yung bagong laptop, bagong cellphone, diba, bagong damit, iba po yun. Mas i-appreciate natin yung gawa ng Diyos kaysa gawa ng tao. Okay lang yung gawa ng tao pag may sentimental value o ginawa niya para sa atin. Di po ba? May mga tao minsan pag binigyan ng sentiment yung gamit, tinatapon kasi hindi sa standard nila. Di po ba? Mahalaga pag binigay sa iyo na sincere, talagang mahal na mahal mo, itatago mo yun. At kung siya ay may plano sa paglikha, tiyak na may plano rin siya para sa atin. Tanong ko sa iyo, kapatid, ano ang bahagi ng paglikha na pinaka-kaantig sa iyo? Ano yung gusto mo sa nilikha na yun? The creation of man, mga hayop, yung paglikha ng mundo, earth, gabi at araw. Saan banda yung gusto mo dun? Paano mo mas mapapahalagahan ng mundo bilang banal na regalo mula sa Diyos? Ito pagdating sa papahalagahan ng mundo. Minsan kasi nag-walking kami, may mga kabataan ngayon, kahit sa classroom, yung sa gilid ng aking room, basura, sa gilid ng four corners yun na dinadaanan, basura talaga. Hindi ko alam ano nangyayari, like kultura ba ng mga Pinoy ba yun? Diba? Tinuturuan ko sila, yung pagkain ng candy, nag-jogging kami, talang itatapon lang. Wala na nga kami dong bayad doon sa walking namin kasi Memorial Park yun. Nagtatapon ng basura. Parang hindi pinapahalagahan yung mundo. Tapos pag may bumalik yung mga
dilubyo, iiyak at hihingi ng tulong sa Diyos. Pag yung Diyos nagsasalita, sabihin ng Diyos, kayo yung sumisira. No, sa mga bagay na binigay ko sa inyo, halimbawa, binigyan tayo ng damit. Puting-puti. Okay lang yung nagluma siya. After 1 month, gusto ta kasi ginagamit natin sa mga wala lang, no? Kasi hindi natin binibigyan ng halaga. Ano yung pakiramdam ng tao na nagbigay sa'yo? Anong pakiramdam mo na binigyan mo yung tao? Nakita mo na binaliwala lang niya yung binigay mo. At ano yung pakiramdam mo na iningatan niya for 20 years? Binuksan niya yung isang kahon. Nakita mo doon yung binigay mo sa kanya. Di ba? Parang ma-amaze ka. Tayo, sabi ko nga, sa bundok, may nakita pa ba tayong baboy ramo? May nakita pa ba tayong usa? Diba? Kasi pag may nakita ang usa, hindi tutulugan talaga yun. Talagang habulin yun para handingin, para kainin. O baboy ramo. Talagang ipagkalat yun. Sabi ko nga, perong pag sa Celestial Kingdom, ilalagay lang yung mga abusado. Talagang instead na paradise, diba? Mauubos. Yung mga isda sa batis, may nakita pa ba tayo? Iba't ibang klaseng isda, wala na. Iba, no? Pasurat, ano pa, di ba? Nakakalungkot yung binigay sa atin ng Diyos, binabaliwala natin. Kasi yung mindset, kasi po, ng tao, after niyang balahubain or sirain yung lugar na yan, dilipat na siya. Halimbawa, yung mga mining companies, whatever, no, hindi ko man nilalahat. Pagkatapos nang sirain yung bundok na yon, maging flat siya, o masira yung mga tanim doon, makakuha na yung buong area, pagkatapos nun, ilipat lang, di naman nakatira yung may-ari dyan eh. Sino yung kawawa? Yung mga tao doon, di ba? Kaya sabi ng Diyos, yung Diyos ba yung simusira sa mundo? Yung Diyos ba yung nagbibigay ng mga sakuna? Minsan napapaisa ko, parang tayo eh. Di po ba? Kasi, amin sa hindi, no? Parang, we take for granted yung binigay ng Diyos sa atin. Kapatid, ang mundo ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng banal na layunin. Alam ko po na ito'y sagrado. Sabi ko nga, pag kukunin ng Diyos yung hangin, kumusta kaya tayo? Kukunin niyo yung araw, kumusta kaya tayo? Kukunin niyo yung mga bundok and everything, kumusta kaya tayo? Kailangan natin siya, kailangan natin ng earth. Kailangan natin ang tulong ni, ano bang tawag sa Tagalog nito? Ni inang mundo. Tama ba? Inang earth. No, Mother Nature. Pag wala siya, wala din tayo. At ngayon ikaw, bahagi ka ng plano ng iyon. No? Tayo bahagi ng plano ng Diyos. Sa bawat araw, alalahanin mo, ikaw ay nilikha ng Diyos. Importante ka. Hindi ka, wala lang. Pag may sumabi sa iyo na wala kang kwenta, wala kang silbi, nilikha ka ng Diyos. Mahalaga ka sa Kanya. Kung may kasalanan ka ngayon, magbago ka. Pag mayroon ka pang dinagawang tama, gawin mo ng tama. Para sa isang dakilang layunin. Maraming salamat sa pagkinig sa Pusong Bukas. Kung na-bless ka sa episode na ito, i-share mo ito sa iba. Hanggang sa susunod, nilagay ko po dito yung pangalan ko. Ako po si Brother Dave. Nagpapaalala, ang simula ng lahat ay pag-ibig ng Diyos. At ang kwento mo ay bahagi ng Kanyang plano. Ang kwento mo ngayon, balang araw, babalikan mo yan. Papanoorin mo yan. Anong klaseng buhay ang gusto mong papanoorin balang araw? Yung tanong ko ngayon sa'yo. Kapatid, meron kang tsansa na magbago. Meron kang opportunity na maging masaya. Huwag mong iwalang bahala yun. Nasa iyong mga kamay ang kapangyarihan. Alam ko po na mabuti yung ating Ama sa Langit, mabuti yung Diyos. Nasabi ko kasing Diyos kasi kasama na yun si Heavenly Father, si Jesus Christ, diba? At ang Banal na Spirit nagpapatotoo sa atin. Mahal na mahal niya po tayo. In our busy day, patunayan natin, andun tayo sa Kanya lumalaban. Gusto na ating Ama sa Langit na mapakita natin, hindi sa panahong masigla tayo, we are tag doon, marami tayong mga richness sa mundo at maglingkod tayo. Mas maganda, kahit ngayon, makapaglingkod tayo sa Kanya. Bago magtapos, gusto ko lang i-share sa inyo yung isang pinag-usapan natin kagabi ng kasama ko. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam nyo po, misconception o maling pag-intindi natin na pag yung isang tao active sa simbahan, umaattend ng seminary institute, umaattend ng mga activity, umaattend ng meetings, sila yung mga nagsisik ng kingdom of God. Pero yung mga taong nag-abroad, ang taong busy sa trabaho, sila yung mga hindi seeking the kingdom of God. Pero mali po yun. Ako mismo makapag-testify nung bakit. Nasa simbahan nga tayo, hindi tayo makapag-ministering. Siya,
Hindi siya nakapag-attend ng institute during Saturday. Pero bumibisita sa every Saturday, 10 katao. Hindi lang nakikita ng mata. Kasi tayo, pagdayta ng mata natin, sila yung mga active, sila yung mga, anong tawag doon, pinagpala ng Diyos, hindi po. May mga tao na hindi lang po nakikita, pero mas ginagawa nila yung trabaho natin. Hindi lang po sila mahilig magsalita. Di po ba? Yung mga tao sa abroad, tumutulong sila sa mga magulang nila, sa mga relatives nila, sa mga para mapag-aral, no? Yun yung mga sinisik nila, yung kingdom of God. Kasi part po doon yung pagtulong. Nagbahagi po sila ng salita ng Diyos sa abot ng kanilang makakaya. Yung mga nagtatrabaho na seaman, pwede ba nating silang inactive sila kasi hindi sila nagsisimba? Kasi nasa ano nga sila eh. Nasa, ang tawag doon, nasa gitna sila ng dagat, no? Sa kadagatan sila. Yung mga sundalo natin, di ba? Yung mga nurse and doctors. Minsan, yun ang natutunan ko sa simbahan. Kailangan natin mag-intindi. Kailangan natin lawakin yung ating pag-iisip para maintindihan sila. Kasi the moment na ginawa natin yun, the more tayo na maging masaya sa buhay. Gawin natin yung mundo na maging masaya. Di po ba? Ikaw at ako, kailangan na meron tayong mutual na understanding. Tulungan kaysa sa hilahan pababa. Mahal tayo ng Diyos. Buhay mo yan. Gumawa ka ng magandang story sa buhay mo. Nakasama ang ating Diyos. I know these things to be true. Totoo to. At alam ko, gagawa yung Diyos everyday sa buhay natin. Na i-claim natin to ng blessing sa buhay natin. Pag ginawa din natin yung part natin. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.